Duda ang Bureau of Customs o BOC sa legalidad ng 13 luxury vehicles na pagmamay-ari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Dahilan para silbihan ng mga ito ng warrant of seizure and detention. Taliwas sa nakasanayang pagsira sa mga sasakyang mapapatunayang iligal, sinabi ng BOC na imbes na wasakin, maring isubasta ang mga naturang luxury vehicles upang mapakinabangan umano ng gobyerno. Si Sheena Torno magbabalita. Madaling araw ng Miyerkules, tuluyang kinuha ng Bureau of Customs mula sa compound ni Sara at Curly Discaya sa St. Gerald Construction sa Pasig City ang 13 luxury vehicles. Kabilang dito ang isang Rolls-Royce na tinating nagkakahalaga ng 30 hanggang 40 million pesos. Noong Setyembre 11 ay binigyan na ng 15 araw na palugit ang kampo ng Discaya upang isumite ang kinakailangang dokumento para sa 30 luxury cars. Ngunit duda ang BOC sa naunang ipanadalang dokumento ng Discaya para sa 13 nitong sasakyan. At tinignan namin yung mga dokumento nila, hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Ito yung walang import entry, at the same time wala siyang certificate of payment. Merong import entry yung 6, subalit walang certificate of payment, kumbaga nagdududa kami. Pero idadaan naman anya ito sa tamang proseso kung saan magkakaroon ng pagdinig upang mapatunayan ng mga Discaya ang legalidad ng kanilang mga sasakyan. Ngunit kung mabigo sina Curly at Sara Discaya na magsumite ng mga kinakalang dokumento sa BOC, ay gagamitin ng ahensyang hawak na ebidensya laban sa kanila. Ano na nga lang ba ang mangyayari sa 13 mamahaling sasakyan ng mga Discaya? Meron kaming 3 options dyan. Unang-una, yan ay i-auction o isusubasta. Sisiguruhin naman namin na kapag ginawa yan, magiging transparent at competitive yung magiging auction or bidding upang yung magiging koleksyon ng pamahalaan. Hindi umano gagawin ng BOC sa ilalim ng Administrasyong Marcos na sirain o wasakin ng mga luxury vehicles upang mapakinabangan umano ng gobyerno. Hindi rin papayag ang BOC na ibigay o i-donate na lamang sa ibang ahensya ng gobyerno ang 13 sasakyan. Sa oras na maisubasta ito, ay maaaring kumita ang pamahalaan ng 200 hanggang 220 million pesos. Sa ngayon, wala pang sagot ang kampo ng mga Discaya sa pahayag ng BOC. Sa kabila niyan, sinilbihan na rin ng show cause order ng ahensya ang mga kawani na umano'y nasa likod ng pagpuslit ng mga luxury vehicles kahit wala itong kaukulang dokumento. Kabilang sa mga pinagpasukan ng mga imported na sasakyan ng pamilyang Discaya ay ang Port of Manila, Port of Batangas, Port of Cebu at Port of Davao. Binibigyan natin ng pagkakataon magpaliwanag yung ating mga kasamahan, again, kung ba't dumaan yan sa kanila. Halo-halo yan. Examiners, appraisers, hanggang deputy collectors. Samantala, 17 sa 30 luxury vehicles ng pamilyang Discaya ang may kompletong dokumento na kung kaya't nananatili ito sa kanilang kustodiya. Sa huli, tinating mahigit 100 million pesos na buwis mula sa 13 luxury vehicles ang hindi na ibalik sa gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SM9 News.